Sa pong muling makapal at mabiyayang hapon naman po ng ligo sa ating lahat, mga kapatid. Muli po natin purihin ang ating dakilang Diyos sapagkat muli niya itinitayo at kanyang tinipon ngayong hapon ng linggo upang muli po natin siyang purihin at pasalamatan bilang sa tamang simbahan at upang muli po natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan katulad po ng ginawa natin kaninang umaga na kanyang kinalugdan. Kaya muli sa ating panimula, tayo po muli manalangin, tayo po muling tumayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan at kataas-taasan, aming amang banal, pinupuri namin kayo, Panginoon, sa inyong kadakilaan, sa inyo pong kalulhatian, Panginoon. Ama, maraming salamat pong muli sa maghapon na lumipas, sapagkat kaninang umaga kami inyong kinalugdan na kami ay makapaghandog ng papuri at pasasalamat sa inyo sa pamamagitan ng paggawa niyo po sa aming Panginoon. Kayo po ay aming nasamba sa espiritu at katotohanan. At naman ngayong hapong ito, Panginoon, na inyong pinagkaloob, kalugdan naman po ninyo na bigyan niyo kami ng kakayanan na muli po namin itong maisagawa, Panginoon. Ama namin Diyos, anumang aming nakikitang nilikha niyo po dito sa lupa, patuloy naman po itong ipinapahayag, Panginoon, na buo niyo pong kalulhatian. Hindi lamang po dito po sa lupa na kanilalagyan po namin, Panginoon, kundi maging doon po, Panginoon, sa buong sangkalangitan na naroon na yung luklukan, naroon yung trono, Panginoon, maging sa buong kalawakan ng langit, Panginoon, at maging sa buong kalawakan ng dagat sa kailaliman po nito. Maging sa mga isda, at sa iba pang mga hayop na tumitira po dito, Panginoon. Maging sa mga ibon sa iyong papawid at mga hayop sa parang, at lalong-lalo na po sa iyong mga buhay, Panginoon. Patuloy lamang po itong ipinapahayag, Panginoon, ng buong iyong kalulhatian. Aming Ama, maraming salamat po sa inyong pag-iingat sa amin, at sa mga pagpapalang patuloy pong inagawad sa aming Panginoon, lalong-lalo na po pagdating sa mga pagpapalang espiritual. Ama namin Diyos, sa hapong ito, kami ay lumalapit at nagmamakaawa, Panginoon. Muli po kaming humihingi ng awa at kapatawaran sa lahat-lahat po ng kabulukan ng aming laman at pagsalansa po ng aming bibig, Panginoon, at sa lahat-lahat po ng kasalanan na nagawa po namin sa aming pag-iisip, sa aming mga pananalita, sa aming mga gawa, Panginoon. Kami nawa po, Panginoon, na inyong patawarin, Panginoon. Kahabagan niyo po kami, Panginoon Diyos. Ipakilala niyo po sa aming Panginoon ang aming mga pagsalangsang, Panginoon, at sa pamamagitan po nito, naway kami matuto at bigyan niyo po kami ng karunungan, ng kakayanan, ng inyong mga palatuntunan at inyong mga salita, patuloy namin maipamuhay sa aming pag-iisip, mga pananalita at mga gawa. Patuloy namin isinasama katulad ng sinama namin sa prayer meeting ang kaligtasan po ng aming mga mahal sa buhay. Kahabagan niyo po sila, Panginoon. Kami po ay laging naniniwala sa inyo, Panginoon, walang imposible sa inyo, Panginoon. Naway kung paano po isinagawa sa amin ang espiritual na kaligtasan, naway hindi naman po sa kanila, Panginoon. At ang hindi pong ipinagpipray ang iba pa naming mga kapatid na sa hapong ito, sila ay makakasama po namin muling sumabot sa inyo sa espiritu at katotohanan. Naway ingatan niyo po sila, Panginoon. Maging iba pa namin mga kapatid sa ibang mga churches na sa hapong ito ay magdaraon din sila ng kanilang afternoon worship service. Naway kalugdan niyo po sila, Panginoon, na bigyan sila ng kalayaan at katiwasayan sa kanilang pananambahan ngayong hapon, Panginoon Diyos. Ama, muli inihahabilin po namin ang mga lalalipo pong oras at sa hapon namang ito, Panginoon, naway bigyan niyo po naman, Panginoon, si Pastor Norman, gagamitin po niya bilang ikalawa naming mga ngaral sa likuran ng krus, Panginoon, itago niyo po siya at bigyan niyo po siya ng karunungan at kaalaman, Panginoon, sa paghahatid po na inyong salita na nasa katotohanan. Ama, lahat po ng kalulhatian, karangal at kapurihan ay tanging sa inyo lang po, aming banal na Diyos, sa pangalan po muli po ng aming pong dakilang Panginoon at ng aming pong makapangyarihan at kapagligtas, ang aming Panginoon sa Kristo, sa patuloy na pong pakikisama ng makapangyarihan banal na Espiritu, ito po aming samo, hiling at panalangin. Amen. Okay. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Buksan po natin ang mga ating mga hymnal book sa page 10. Page 10, Rock of Ages. Rock of Ages, sing. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee, let the water and the blood from thy wooded side which flowed be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Could my tears forever flow, could my zeal no longer
longer know. This for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. In my hand no price I bring, simply to thy cross I cling. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I rise to worlds unknown, and behold thee on thy throne, Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Amen. Sunod na po natin sa page 193. Page 193, God will take care of you. God will take care of you. Sing. Be not dismayed, whate'er betide. God will take care of you. Beneath His wings of love abide. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When dangers pierce your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will
take care of you. God will take care of you. Amen. Biyayang hapon po sa ating lahat. Mga kapatid, tayo po'y magsitayo sa pagpapatuloy ng pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. At buksan po natin muli ang ating mga Biblia sa Book of Matthew, chapter 25. Matthew, chapter 25, verse 1 to 13. Basahin po natin hanggang verse 13. Kung inyo pong nasumpungan na, ito po sinasabi sa English, King James Version. The Gospel according to Matthew, chapter 25, verse 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Verse 11, Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour in which the Son of Man cometh. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo po makakapuna mga kapatid. Sa ating pong huling awiting espiritual, sa ating pong muling mga hymnal book, page 241. Page 241, My Father watches over me. My Father watches over me, sing. I trust in God, wherever I may be, upon the land and roll the rolling sea. For come what may, from day to day, my heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. He makes the rose an object of His care. He guides the eagle through the pathless air. And surely He remembers me.
My heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain blade or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. I trust in God, for in the lion's den, on battlefield or in the prison pen, through praise or blame, through flood or flame, my heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain blade or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. Last stanza. The valley may be dark, the shadows deep, but on the shepherd guides his lonely sheep, and through the gloom He lead me home. My heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain blade or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. Amen. Ngayon pong hapon, muli po natin ihanda ang ating mga puso at ating pag-iisip. Sa salita naman po ng Panginoon, natadalhin po ng ating ikalawang mangangaral, si Elder Norman Millares. Mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Tuloy po ang ating pagmiministeryo doon po sa iglesia sa Makiling Precious Seed Baptist Church. So, every Sunday morning, tayo po ay nagpipreach doon. Kaya patuloy po nating ipag-pray ang mga kapatiran po doon. At sila po ay lalo pang maliwanag at mabuksan sa salita ng Diyos. At isang pagkakataon, pribilehiyo na may tuturing karangalan ang makapagministeryo sa kanila doon. Tayo dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan natin ating mga Biblia sa Ephesians chapter 4. Magsitayo tayo muli. Paul's epistle to the church at Ephesus, chapter 4. Verse 11 hanggang 16. Ephesians chapter 4 verse 11, here is what the Bible says. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of man,
and cunning craftiness, by which they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, who is the head, even Christ, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. May God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, luwalhati karangalan at kapurihan ang siyang sumainyo magpakailan-kailanman. Patuloy ang aming paglilingkod at pagsamba sa inyo. At sa pagtunghay namin ng iyong mga salita, gawin niyo pong blessing nito sa amin. Maliwanagan kami, Panginoong Diyos, maintindihan at malaman kung ano po ang iyong kalooban para sa aming buhay, at kami naman ay makakonform sa inyong kalooban. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ang Holy Spirit po magbigay sa amin ng kaliwanagan, ma-enlighten kami at maging kalakasan, tibay, katatagan ng aming pananampalataya, ang iyong mga salita at kaaliwan sa aming mga puso. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, pagpalain niyo po ang bawat isa. At naway mahayag ang Panginoong Kristo, siyang may taas, lubos pa namin siyang makilala. Ang lahat dito aming dalangin sa banal na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na kinikilala namin aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat, makakaupo na po kayo. Dapat ang isang pastor ay ini-evaluate din ng mga miyembro. Kung merong teacher's evaluation, dapat meron ding pastor's evaluation. Dapat alam ng mga miyembro ng iglesia kung ano ginagawa ng kanilang pastor. So dapat alam ng mga iglesia o alam ng mga miyembro o kaanib ng iglesia kung ano trabaho ng pastor. Parang nang sa ganon, kung makikita nila na yung pastor nila ay nagkukulang na at hindi na tumutupad sa kanyang tungkulin, hindi niya na nagagampanan yung kanyang trabaho kung saan doon siya inilagay ng Panginoon, ay mapapaalalahanan siya. Yan. Dapat yung pastor din, alam niya kung anong kanyang goal. So, ngayon po, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay my goal as a pastor. As a pastor of this church, what is my goal? Bilang pastor na tinawag, ordained by God, dapat alam ko kung ano ang aking goal o purpose. Ang Diyos ang naglagay sa akin sa church na ito sa pamagitan ng pagtawag ninyo sa akin. Importante para sa akin na malaman ko kung bakit ako ginawa ng Panginoon na isang pastor. So what is my goal as your pastor? Una, sasabihin ko muna kung ano ang hindi ko goal bilang pastor nyo. Number 1, my primary goal is not to create a mega church. Uso ngayon yan, mega church. Yung pong lumika ng isang malaking kongregasyon, yung pong magparami ng mga miyembro, although hindi po ako against na dumami tayo. Siyempre, tuwa tayo pagka tayo dumami, kaso hindi naman tayong nagpapadami ang Diyos. It is God who gives the increase. It is the Lord who added to His church daily such as should be saved. It is God who set the members, every one of them, in the body as it hath pleased Him. But my primary goal is not to create a mega church. Number 2, my primary goal is not to build a huge church building, a cathedral, o isang luxurious building. Hindi ko kayo hihimukin sa isang fundraising campaign para lang magkaroon tayo ng goal na targetin natin 1 million o kaya 2 million o 4 million o 5 million, etc. na fundraising campaign para pambili ng lupa o kaya ay magpatayo ng isang magandang church building. Although, hindi po ako against yan. Kung tayo pagpalain ng Panginoon, why not?
na tayo bigyan ng sariling lupa, sariling gusali, na doon makapagtitipon tayo. But that is not my primary goal. Number 3, my primary goal is not to achieve ministerial success. Number 4, my primary goal is not to be famous, or to be known, or to be great, or to be admired. God forbid. Far from it. That's not my primary goal. Number 5, my primary goal is not to be rich dahil sa ministry. Hindi ko po balak magpayaman dahil sa ministeryo. Hindi po yan ang aking layunin. So what is my goal? My goal as a pastor is the same as the goal of Jesus Christ. At bakit hindi? Bakit ako mag-iiba ng aking goal? Dapat yung goal ko kung anong goal ni Jesus Christ. Bakit ako gagawa ng sarili kong goal o layunin? Hindi dapat magkaiba ang goal ng pastor at goal ni Jesus Christ. You see, even though I am the leader of this church, I am not the Lord of this church. Even though I am the pastor of this church, I am not the head of this church. This is not my church. This is Christ's church. I don't own this church. Christ owns this church. Jesus Christ is my chief shepherd. Ako po ay isa lamang hamak na under shepherd. Hindi ko pwedeng gawin ang anumang gusto kong gawin sa iglesyang ito. Hindi pwede yan. Ang gagawin ko ay kung ano lamang ang ipinagagawa niya na tumawag sa akin. At kung ano ang mga ito, ay lahat naman yan ay malinaw na nakasaad sa kanyang salita, ang Biblia. Kaya dapat ang pastor alam niya kung ano mga nakasaad sa Biblia ayon sa sinabi ng Panginoon na dapat niyang gawin sa iglesia ng Panginoon. So sa unang pag-aaral natin, muli, dumako tayo sa ating teksto. Basahin natin ang Ephesians chapter 4 verse 11. It says here, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Now, ang talatang ito ay may dalawang kahulugan o ibig sabihin. Two kinds of gifts are implied here. The first kind of gift or gifts ay yung spiritual gifts. They are the spiritual ability or enablement for varied services or ministries. Ang Diyos, God the Holy Spirit, kanyang pinagkalooban, nirigaluhan ang ilan sa mga kalalakihan o mga kaanib ng iglesia ng spiritual ability or enablement for the work of the ministry. At yan ay maliwanag na mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 12, verses 8 to 28. At yun yung mga temporal gifts. Samantala, doon naman sa Romans chapter 12, verses 4 to 8, yun naman ang mga permanent gifts. Yung mga gifts doon sa 1 Corinthians chapter 12, wala na yon. Tapos na yon. Hindi siya permanente in nature. At karamihan na nagkaroon ng ganung mga gifts, mga apostles, prophets, evangelists. Pero wala na sila eh. Ang natira na lang sa church, pastors, teachers, deacons, yan. So these are men, or these were men, or these men who were endued with spiritual gifts were apostles, prophets, New Testament prophets, evangelists. Yan. Doon naman sa Romans chapter 12 verses 4 to 8, permanent gifts na ang meron yan, mga pastors, deacons, preachers, and members of the church. Walang miyembro ng church na walang gift. Kasi yun po ang magbibigay sa kanila ng kakayahan para mag-function in the body of Christ. Kailangan nila yan, enablement yan, spiritual enablement to be able to function properly
in the church, the body of Christ. So these gifts qualify them to be God's ministers. So that's the first gift, spiritual gifts or spiritual endowment, ability, enablement. Second kind of gift are gifted men. Christ gifted His church with gifted men, meaning men with spiritual ability or enablement para sa specific services. Now, these men are God's gifts or God's gift to His church. And they are the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. They are themselves the gifts. Sila mismo ang kaloob, whom the glorified Christ bestows upon His body, the church. Now, again, in 1 Corinthians chapter 12 and Romans chapter 12, for comparison, the gifts are spiritual enablement para sa specific service. In Ephesians, dito sa ating teksto, the gifts are men themselves who have such spiritual gifts or enablements. So yan po ang pagkakaiba. Alright. Now, dahil si Jesus Christ, nasabi natin, ang Lord, siya ang head, siya ang owner ng kanyang church, naglagay po ang Panginoon ng mga ministro sa kanyang mga iglesia. Now, kapag tinukoy natin mga ministro, leaders of the church, tutukoy tayo sa mga pastor at deacons kasi sila yung mga officers ng church, o preacher. Yan. At ang kanilang office ay permanent in nature. In comparison kasi, yung mga apostles, prophets, evangelists, yung kanilang office or ministry, temporal. Ngayon, wala na mga apostles. Wala na mga prophets. Ang New Testament prophets, more on not foretelling the future or what will happen in the future, but more on preaching the Word of God. Preaching the Word of God, foretelling, to preach, to declare the teachings of Jesus Christ, the doctrines of God, His Word. Yan po ang trabaho ng pastor. So, ngayon, ang natira sa church ay pastor. Yung pastor, teacher na rin yan eh. Pastor, teacher. And then, merong mga diakono sa iglesia. So, yun po ang ating patutungkulan o tutukuyin. Now, dahil ang Panginoon ang siyang Lord, siya ang head, siya ang owner ng kanyang church, siya mismong naglagay ng mga ministro sa kanyang mga iglesia. Ang tanong, sa anong dahilan? Bakit siya naglagay ng pastor o pastor teacher sa kanyang church? Ano ang purpose ng Panginoon para sa kanyang church? Ano ang goal ng Panginoon? At ano dapat ang maging goal ng isang pastor sa church ng Panginoon? Yan ang magandang tanong. Again, going back to our text in verse 11, and He, referring to Jesus Christ, gave some, meaning gave some churches. Naglagay ang Panginoon sa ilang mga iglesia. For what reason? For what purpose? Ano ang kanilang tungkulin sa church? Yan. Dito natin makikita ang purpose, ang goal, ang objective, ang aim ng mga lingkod ng Panginoon. So una, titingnan muna natin the aim or objective. Sa tanong na bakit naglagay ang Panginoon ng kanyang lingkod, ng kanyang ministro, ng kanyang pastor, teacher, sa kanyang church. Verse 12. Verse 12. Three major objectives ang binanggit dito ni Apostle Paul. Number 1, for the perfecting of the saints, meaning the church.
Number 3, or number 2, for the work of the ministry. And number 3, for the edifying of the body of Christ. Iisa-isahin natin yan. Okay? Medyo mahaba-haba po ito. Baka magkaroon pa ito ng part 2 or part 3 kasi bubusisihin natin talaga yan eh. Titingnan natin mabuti yan para maintindihan natin lahat. So number 1, for the perfecting of the saints. The saints here, kung saan tinutukoy ni Apostle Paul is the church. The Ephesus church. The local body of Christ. It's not universal church. We don't believe in that. It's not an invisible universal church, but it's a local body of Christ. The church. For the perfecting of the church. Now, perfecting. So that the church will be perfect. Yan. Ano ibig sabihin niyan? It doesn't mean sinless perfection. Sa Old Testament, meron pong mga lalaki o meron pong mga lingkod ng Panginoon na tinawag at dinescribe as perfect. But they were obviously not sinless. For example, si Noah. Mababasa niya, si Noah was a perfect man. Si Job, sinabi ng Bible, sinabi ng Scripture that he was a perfect man. At mismo ang Diyos, tinawag siyang perfect. Nung kausap ng Diyos si Satan. Si King Asa ng Israel, Asa, binanggit doon that King Asa's heart was perfect with the Lord all his days. Si King Hezekiah, nung siya'y nagkasakit, nagmakawa siya, nanalangin siya sa Panginoon at sabi niya, I walk with a perfect heart. So, ibig bang sabihin nun, wala silang kasalanan, wala silang kapintasan? Was it a sinless perfection? No! May mga kapintasan din sila, may mga pagkakamali din silang nagawa, may mga naging kasalanan din sila. So, ano ibig sabihin ng for the perfecting of the church? It means equipping. Sa ibang salin, for the equipping of the church. Sa Tagalog, ihanda ang mga banal. The word is ihanda, meaning completeness in all details. The church must be complete in all details. Ang mga banal ay hindi pa lubos. Ang mga kaanib ng iglesia, hindi pa sila kompleto eh. May mga kakulangan pa sa kanila. Bagamat mayroon silang complete perfection in Jesus Christ, but not in themselves. They are not yet perfect in themselves. Bagamat, sabi doon sa Hebrews na yung ginawa ni Jesus Christ, He perfected them. Yeah. Yung kanyang mga tinubos, He perfected them. In Christ, they were perfected, but not in themselves. Yung kanilang sanctification ay still imperfect. Ganon din ang kanilang pananampalataya, it's not yet perfect. Yung kanilang pag-ibig, yung knowledge, at iba pa mga spiritual graces, not yet attained complete holiness. Not yet attained complete faith. May mga doubts pa rin eh. May mga anxieties, may mga alinlangan. Ganon din yung kanilang kaalaman, hindi pa lubos. Ganon din yung kanilang pag-ibig at iba pa. Sabi ni Paul in Philippians chapter 3 verse 12. In Philippians chapter 3 verse 12. Mismo si Paul sa kanyang sarili, ito ang kanyang sinabi, Philippians 3:12. Not as though I had already attained, either were already perfect. You see? Paul admits na hindi pa siya perfect. Meaning hindi pa siya complete in all details. But, sabi niya, I follow after, if that I may apprehend, and that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Kaya nga may utos eh. Napakaraming utos sa Bible patungkol sa perfection. Kasi nga, hindi pa nga perfect, hindi pa complete in all details. Like for example, in 2
Peter chapter 3 verse 18. Anong sabi doon? But grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So there must be a continual growth in grace because it's not yet perfect. It's not yet complete. And also in the knowledge of the Lord Jesus Christ because our knowledge of the Lord Jesus Christ is not yet complete. Kaya kailangan ng mag-grow. Ganon din 2 Peter chapter 1 in verse number 5. 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Ito, napag-aralan na natin to. Kung nyo natatandaan. Growth in knowledge. Kasi sabi diyan in verse 5, and beside this, giving all diligence, add to your faith. Nagsimula sa pananampalataya kay Kristo, pinawalang sala, justification by faith. Pero hindi lang natatapos doon, kailangan magpatuloy. May dadagdag, sabi diyan, add to your faith, virtue. And to virtue, you see that? Knowledge. And to knowledge, self-control. And to self-control, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. Yan ang mga idadagdag. Matapos ang isang tao, sumampalatay kay Jesus Christ, matapos isang taon maging Kristiyano, kailangan magpatuloy siya Meron pa siyang mga idadagdag kasi hindi pa nga kumpleto. Part yan ng kanyang paglago sa kanyang buhay bilang mananampalataya. There must be growth. Yan. Kasi, verse 8, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Pero yung kulang, lack these things, in verse 9, he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Meaning to say, pag walang spiritual growth, walang buhay. At kung walang buhay, edi patay. At kung patay, hindi totoong save. Hindi na-regenerate. You see? So, kinakailangan magpatuloy sa paglago. Kinakailangan mayroong progress, may development. At ganun din sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Punta naman tayo sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 7. Another perfection na binanggit dito ni Apostle Paul. Ganito, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, kasi nandyan pa yung flesh, yung filthiness of the flesh, yan yung outward sins. At meron ding filthiness of the spirit, yan yung mga inward sins, yung mga hidden sins, yung hindi nakikita ng tao. Yung filthiness of the flesh, yun yung mga nakikita ng tao. Pero yung filthiness of the spirit, yan yung mga hidden sins na hindi nakikita, tulad ng anger, hatred, jealousy, yan, covetousness, etc. So kinakailangan, maglilinis pa Cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Look at this. Perfecting holiness in the fear of God. Kaya may utos. You see? Ihanda ang mga banal. Equipping the church, to equip them so that they will be complete in holiness, in knowledge of the Lord Jesus Christ, in grace, in love, patience, all the spiritual graces. All the spiritual graces. So yun ang meaning ng equipping. Secondly, it means restoring, mending, fixing. It means the restoring of anything to its place. Pagka nawala sa ayos, nawala sa hulog, nawala sa lugar, kailangan ibalik ulit yun. Putting it into order. Putting it back to its proper place. Making complete when something is out of order, or when something is not functioning well, or when something is
still incomplete, kailangan kumpletuhin. At ganyan ang kalalagayan ng karamihan ng mga miyembro sa iglesia. May mga nagbabackslide, kailangan i-restore yun. Equip ulit, ihanda. May mga kahinaan, may mga problema sa buhay, may mga dumarating na mga pagsubok na hindi nila alam kung gagawin, pinanghihinaan, meron namang nawawala na ng gana. Kailangan i-equip ulit yun eh. Kailangan ayusin sila ulit. Kailangan maging maayos ang kanilang spiritual na kalalagayan. Yun pong ibig sabihin niyang equipping of the saints. Pag ang isang miyembro hindi natin, kailangan palalahanan. Pag pinanghihinaan na sa kanyang buhay spiritual, kailangan palakasin yun eh. Yun ang ibig sabihin dyan. At yan ang trabaho ng pastor. Kaya naglagay ang Panginoon for the equipping of the saints. Kaya ang tanong, bakit naglagay ang Panginoon ng various officers sa church? Lalo na pastor at deacon, they were appointed in order that everything in the church might be well arranged. Meaning the members of the church. O may ilagay sila sa proper place, or that the church might be complete spiritually. To equip the saints, to complete them in all details. Para saan? Secondly, for the work of the ministry. Yan. So to equip the saints for the work of the ministry. Kasi may ministry. May gagawin eh. Siyempre, pag ang tao wala sa kondisyon, ay hindi makakapag-function. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ang isang trabahador, pag may sakit, hindi makakapagtrabaho. Hindi niya magagawa yung kanyang trabaho. Ganun din sa iglesia. Pag ang miyembro ng isang iglesia o isa sa mga miyembro ng iglesia spiritually may problema, hindi makapag-function spiritually, kailangan equip yun. Tulungan yun. Sa Galatians chapter 6, verse 1, sabi ni Paul, if a man be overtaken in a fault, ye who are spiritual, restore. Restore. Ye who are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Pagka nagkamali, ayusin. Ang ibig sabihin nun halimbawa, yung silya, apat ang paa, nabali ang isa, hindi na magagamit yung silyang yun. Kailangan i-repair, kumpunihin, para magamit ulit. Ganyan ang dapat gawin sa bawat kaanib ng iglesia ng Panginoon. Para makapag-function ulit, magamit, maging kapaki-pakinabang, may balik to its proper use. Na dati napapakinabangan siya, ngayon hindi na. Ang kalooban, kagustuhan ng Panginoon, ayusin siya para makapag-function properly. So nakita natin, Christ gave these gifts, meaning these gifted men, to prepare God's people, every member of Christ's body, for the work of serving, so that they can effectively and faithfully serve the Lord in His church. Yung idea na nakapaloob dyan ay yung isa bang sundalo, di ba ang isang sundalo, kinakailangan siya mag-subject to training para ihanda siya saan? Para ihanda siya saan? Lumaban sa giyera. So he needs to be complete in all details. Not only in physical and emotional training, but also in equipment. Meaning in full battle gears from head to foot. Para maging mahusay siya at effective na sundalo, tagapagtanggol ng kanyang bayan. Kaya hindi lang siya magte-training physically, dapat uniformihan yan.
Lahat kailangan from head to foot. Now, here's a more detailed breakdown. Protective gear. Kailangan nyo ng helmet. Yung ballistic helmet, shield. Yun po ang poprotekta ng kanyang ulo mula sa mga projectiles and shrapnel. Shrapnel, yan. Kailangan may helmet. Hindi pa pwedeng lulusob siya sa gera walang helmet. Body armor. Ang pinoprotektahan niya yung torso at saka yung other vulnerable areas. Combat gloves. Kailangan yun. Nagpo-provide yan ng hand protection at improvement sa grip, paghawak. Protective goggles. Oh, meron pa goggles. Eye protection yan against fragments, dust, and UV rays. Knee and elbow pads. Kita mo yan, oh. Pinoprotektahan yung joints during movement, lalo sa mga difficult terrain. Yan ang mga protective gear na kailangan. Next, weapons and ammunition. Ang naman pupunta sa gera, wala siyang dalang baril. Ano yung kutsilyo lang? O ano, pana? wala man lang armas. O, firearms. At hindi lang basta firearms. Meron pang assault rifles, meron pa dapat siyang pistols or other weapons. Depende yan sa role at mission. Ano pa? Ammunition. Siyempre may bala. Binigyan mo nga ng baril, wala namang bala. Diba? Kailangan meron siyang cartridges para sa firearm ng sundalo. Hand grenades. Dapat natin kalimutan yan. Hand grenades. Para yan sa offensive o kaya defensive purposes. So nakita natin, no? Protective gear, weapons and ammunition. Kailangan din niya ng mga essential supplies tulad ng food, rations. Lightweight and energizing food para sa mga extended missions. Ba kailangan din niya kumain. Paano kung nagutom yan? Walang pagkain, di manghihina yan. Diba? Hydration system tulad ng canteens, camelbacks, o iba pa mga system for staying hydrated. Para lang siya ay mapanatiling hydrated at hindi dehydrated. First aid kit. Tulad ng mga bandages, dressings, antiseptics, at iba pang mga basic medical supplies. Survival kit. Kabilang dyan ang compass, knife, and fire starter. Lalo na sa gabi, kailangan gumawa ng apoy o kailangan meron silang equipment dyan, fire starter. You see? Ganyan ang sundalo na lulusob sa gera. At ganyan din dapat ang ginagawa sa mga miyembro ng iglesia. Each member of the church must be trained, must be equipped, and complete. Nang sa ganon, maging ready sila and fit sila for the service of the Lord. Diyan papasok ang mahalagang papel ng pastor. To make sure na yung mga miyembro spiritually fit for the service of the Lord. Not only for the work of the ministry, but also to be prepared and be ready for the attack of their personal enemies, tulad ni Satan, the flesh, and the world. Yan tatlong yan, mga kaaway po yan eh. At yan ang palaging nagbibigay ng hadlang para ang iglesia ay hindi magpatuloy at lumago. Para mga miyembro ay hindi mag-function ng maayos. At hindi lang yan, ihahanda din ng iglesia laban sa mga false preachers and teachers. Sapagkat yan ang mga enemies of the church. You see? Trabaho ng pastor yan. Naingatan niya ang iglesia laban sa mga atake ng mga kaaway ng Panginoon. Pangatlo, kanina nakita natin bakit naglagay ang Panginoon ng pastor sa church for the equipping of the church, for the work of the ministry, and thirdly,
for the edifying of the body of Christ. See? The word edify means to build up, to grow and become strong. Ang alin? The body of Christ, which is the church, which is each and every member of the church. Ano ang pagtitibayin? Ano ang palalakasin? Yung mga miyembro, yung church, hindi po church building. Kadalasan pinagtitibay church building hindi yung mga miyembro The primary duty and objective ng isang pastor teacher ay to make sure that the church is growing and becomes stronger in the faith. Stronger and growing in the knowledge of God. Love to God. And love to the brethren. In holiness. And abounding in every good work. Look at in verse 15. Going back to our text, Ephesians chapter 4. Verse 15, but speaking the truth in love may grow up, meaning the church, may grow up into Him in all things. In all things. Not some things, not a few things, but to grow up into Him in all things. Who is the head? Jesus Christ is the head, even Christ. And the body is the church, His church. So there must be an increase of grace in the exercise of faith, increase of grace in the exercise of hope, increase of grace in the exercise of love and spiritual knowledge. And if there is an increase in the exercise of faith, hope, love, and spiritual knowledge, that is what you call growth. That is growth. At itong paglago in all things. In all grace. Kasama dyan yung humility, patience, self-denial, yung pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, na yung kalooban natin, ipinasasakop natin sa kalooban ng Diyos, at lalong-lalo na lumalago sa kaalaman kay Kristo. At marami pang iba. Kita nyo kung gaano katindi ang trabaho ng pastor? Tungkulin niya yan. More on spiritual aspect ng church, not material aspect ang trabaho ng pastor. Ngayon, nakita na natin kung bakit naglagay ang Panginoon ng pastor sa church. Ano mga dahilan? For the equipping. I-equip niya ang mga miyembro para ma-ready sila, gawin silang fit, ready and complete for the work of the ministry. Para makapag-function sila kasi yun ang gusto ng Panginoon Hindi pwedeng bawat na sino mang miyembro walang ginagawa Hindi kalooban ng Diyos yun. Body yan nilagay ka bilang part ng kanyang body. Kaya nga ang body ito bawat nilagay ng Diyos yan, may mga kanya-kanyang function yan Ano kaya sa parte ng ating katawan na walang silbi? Tsak yan, may silbi yan. Sabi lang, yung kuntil. May silbi yan, Bluetooth yun. Baka hindi lang natin alam, may function din yan. Kumpleto, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilagyan niya ng mga partiyan, sangkap, at nakakatiyak tayo na meron niyang dahilan. So pag ang Diyos ay naglagay ng miyembro sa kanyang church, may dahilan yun. Kailangan mag-function yun. Ngayon, para makapag-function, bibigyan siya ng Panginoon ng spiritual ability or enablement. Yan. Para makapag-function. At yung kanyang spiritual ability or enablement, dapat mapaunlad pa niya yan. Ito ngayon ang tanong. Nakita natin yung trabaho ng pastor. Threefold yung kanyang objective or aim. Ang tanong, paano niya gagawin yon para ma-achieve niya itong
objective. What is the process? What is the ordained procedure? The answer is through the ministry of the Word. Nung nagkaroon ng problema sa church sa Jerusalem dahil dumadami na sila eh. Dahil sa dumadami na miyembro, nanineglect yung mga widows. Hindi na sila nararasyonan na dapat rasyonan sila eh. Kaya ang ginawa, nagsabi sila sa mga apostles, ang gagawin, nanineglect kami. Basahin nga natin yun in Acts chapter 6. Acts chapter 6. In verse 1. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews. Kasi nagkahaluan na eh. Greek and Jews. Haluan na sila eh. Because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called, meaning the apostles, called the multitude of the disciples unto them and said, it is not fitting that we should leave the word of God and serve tables. You see, hindi nararapat para sa kanila bilang mga apostol na pabayaan nila ang salita ng Diyos at para lang to serve tables, para lang gawin nila ang ministering ito. To serve tables o bigay yung pagrarasyon sa mga Hudyo, sa mga widows. Kaya, verse 3, wherefore, brethren, look among you for 7 men of honest report, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Ito yung mga deacons. 7 yan na napili. Ano naman gagawin ng mga apostles? Verse 4, but we will give ourselves continually to prayer and, notice this, to the ministry of the Word. Para hindi sila maabala, para makapag-focus itong mga apostles sa ministry of the Word and prayer, kailangan ng mga deacons. Sila yung gagawa ng trabaho yon. Para makapag-focus itong mga apostles sa ministry of the Word and prayer. Ano yung ministry of the Word and prayer? Pangangaral ng Ebanghelyo, pagtuturo ng salita ng Diyos. Yan ang ministry of the Word. So paano gagawin ng pastor na ma-equip ang mga miyembro para sa work of the ministry, para ma-edify sila, ma-strengthen ang body ni Jesus Christ through the ministry of the Word? This is indoctrination. Tama? Magtuturo ang pastor. Kaya nga, pastor-teacher. Ito yung teaching ministry ng pastor. At isa sa mga mahalagang qualification ng pastor, dapat meron siyang kakayahang makapagturo. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy o 1 Timothy chapter 3 muna tayo. 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3 verse 2. A bishop, overseer, the same as pastor, shepherd. Kasi ang pastor, siya ang tagapangasiwa ng mga kaluluwa ng mga miyembro eh. Yung spiritual nila, ang kalalagayan at pangangailangan, trabaho ng pastor yun. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, given to hospitality, look at this, up to teach, or able to teach. May kakayahang makapagturo. Ang pastor dapat may kakayahang magturo. Kaya niyang ipaliwanag ang salita ng Diyos na hindi mali. Baka makapagturo ng mali eh.
makapagturo ng maling doktrina, nako, lagot. Ay, hindi ma-equip yung church. Pag nagturo ng mali, yan. Isa ito sa mahalagang qualifications ng pastor. Tingnan nyo sa 2 Timothy chapter 2. Punta naman tayo 2 Timothy chapter 2. Yan. Verse 24. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach. See? Able to teach. Patient. In meekness. Kasi nga, in meekness, attitude yan sa pagtuturo, instructing, mag-instruct siya. Lalo na yung mga mag-o-oppose. Yan. Tutol sa aral. Kailangan panindigan niya yan. Kailangan ipagtanggol niya ang aral. Sa mga sumasalungat, nag-oppose, instructing those that oppose him, if God perhaps will give them repentance to the acknowledging of the truth. Kailangan may uphold niya ang truth. Kailangan may acknowledge ang truth at hindi ang lies. At paano gagawin yan? Sa tamang pagtuturo, mahusay na pagtuturo ng pastor. Kasi trabaho niya yan. You see? Kaya dapat ang pastor, sabi nga sa chapter, tingnan natin, chapter 5. Punta naman tayo sa chapter 5 ng 1 Timothy chapter 5 verse 17. Chapter 5 verse 17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Especially, sino yun? They who labor in the word and doctrine. Kaya dapat, parang isang pastor, mahusay na pagturo ng salita ng Diyos, nagle-labor siya in the word and doctrine. Yan ang ministry of the word. Through the ministry of the word. Kaya yan yung teaching ministry ng pastor. 2 Timothy chapter 4, sabi naman dito, verse 1, 2 Timothy 4:1. Tandaan nyo, mapapansin nyo na puro Timothy tayo kasi ang Timothy is a pastoral letter. Letter to ni Apostle Paul, si Paul bilang apostle sa isang pastor ng pangalan ay Timothy. Si Timothy, for your information, siya ang naging pastor sa Ephesus. Sa Crete, si Titus. Sa Ephesus, na yung teksto natin, Ephesians, siya ang pastor dyan. So sabi ni Paul in verse 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the living and the dead. So charge siya bilang pastor, leader ng church. At the appearing, and the dead that is appearing in his kingdom, preach the word. Preach the word. Be diligent in season, out of season. Reprove. Pag may mali, yung mga paniniwala hindi naaayon sa salita ng Diyos, hindi naaayon sa aral, reprove. Trabaho ng pastor yun eh. Reprove, mag-rebuke, and then exhort with all suffering and doctrine. Bakit? Nababahala si Paul. Nararamdaman niya, nakikita niya, na-foresee niya, for the time will come that they will not endure sound doctrine. But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Verse 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Kaya sabi ni Paul, ikaw Timothy bilang pastor, dahil dyan, watch thou in all things. Endure afflictions. Do the work of an evangelist. Kaya ang pastor, evangelist din eh. Minsan ang pastor, hindi lang sa church nag-preach, sa iba ring lugar napupunta siya. Tuloy, pag may mga Bible conference, pag may mga pagkakataon makapag-preach doon, nagiging evangelist yung pastor eh. Kaya yung pastor na rin ang evangelist. Hindi katulad noon, ang evangelist, exclusive lang talaga yung kanyang ministry. Pumupunta siya sa iba't ibang mga lugar.
Hindi pwedeng gawin ng pastor yun kasi mapapabayaan niya ang church eh. Kaya nga permanent ang nature ng office ng pastor. Pastor siya ng church. Doon siya nilagay ng Panginoon. Pero kung minsan, sabi nga ni Paul, paminsan-minsan, do the work of an evangelist. Kaya salamat sa Panginoon, meron naman tayong deacon. In the absence of the pastor, mahalaga ang office ng deacon. Tulad niyan, kailangan natin mag-preach sa ibang church. Yun. You see, do the work of an evangelist. Do the work of an evangelist, make full proof of your ministry. Ayan ang dahilan mga kapatid kung bakit hindi natin pwedeng iwasan ang hindi banggitin ang mga maling katuruan at aral na naglalaganap ngayon. Kasi trabaho ko yan. Hindi lang ituro sa inyo ang tamang aral, kundi ipaalam din sa inyo ang mga maling aral na lumalaganap ngayon para alam nyo, maingatan nyo ang inyong mga sarili. Kasama yan, reprove, rebuke, instructing those who oppose. If God peradventure will grant them repentance to the acknowledging of the truth. Kaya matindi laban ngayon eh. Alam ni Paul yan, darating ang panahon, may mga lobo, mapanilang lobo, ng layo nila sirain, gibain ang iglesia ng Panginoon sa pamagitan ng pagtuturo ng mga maling aral. Kailangan bantayan, ingatan. Kaya kailangan mag-aral eh. See, must labor in the word and doctrine. Yan. Let's go to chapter 2. In verse 1. Chapter 2, verse 1. Thou therefore, my son, si Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Look at this, verse 2. And the things that thou hast heard from me. Si Paul ang teacher ni Timothy. Tinuruan niya, dinoktrinahan ni Paul si Timothy. At sabi ni Paul kay Timothy, yung narinig mo sa akin or yung mga natutunan mo sa akin, among many witnesses, the same. Huwag mong babaguhin. Huwag mong babaguhin, huwag mong dadagdagan. Kung ano tinuro ko sa iyo, the same. Commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. You see that? Yan yung tinatawag nating succession of truth. Walang bagong doktrina. Kung ano, yung doktrina ng Ama, yun yung binigay niya sa kanyang anak. At si Jesus Christ naman, yung doktrinang ibinigay o tinanggap niya mula sa Ama, yun din ang itinuro niya sa mga apostles. At yung mga apostles naman, yung doktrina yung itinuro sa kanilang Jesus Christ, yun din ang itinuro nila sa mga churches ng Panginoon. Pasalin-salin lang. Walang bagong aral, walang bagong doktrina. The same old teachings. At yan po mismo ang ating ginagawa, mga kapatid. Hindi tayo nag-iimbento ng bagong katuruan, bagong aral. At sinasaway natin, nire-rebuke natin yung mga nagtuturo ng mali. Kasi part yan ng trabaho ng pastor. Bantayan ang church. Alam niyo ba na ang New Testament, 14 dyan, sulat ni Paul. At kaya niya sinulat yan para bigyang babala, bantayan ang mga churches ng Panginoon, laban sa mga maling aral. Na nagtuturo ng unsound doctrine, hindi na truth. Kasi alam ni Paul yan. Tingnan natin ang Acts chapter 20. Kaya nga, sa Acts chapter 20, Acts chapter 20. Yan. Itong Acts chapter 20, ang tagpo niyan ay Ephesus. Okay? At in verse 17, and from Miletus, he sent to Ephesus. Yan ang ating teksto, Ephesians. And called the elders of the church.
Pag sinabing elders, marami yan, plurality of elders. Meron dyan prophet, evangelist, pastors, teachers. Yeah. Pero wala na ang mga apostles kasi 12 lang naman yung apostles eh. So meron prophets, evangelists, pastors, teachers, may mga deacons marahil. Pinatawag ni Paul yan. Yan. At nagturo si Paul, pinalalahanan sila. Sabi niya, dito sa verse 27, and I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Kita nyo? Tinuruan ni Pablo itong mga elders of the church. Dinoktrinahan niya at wala siyang itinago. Whole counsel of God, tinuro niya. Ngayon, mga pastor ngayon, kung ano lang gusto ituro, ila ituturo. Ituro the whole counsel of God. Baka raw ma-offend yung mga miyembro. Ma-offend? Ma-offend salita ng Diyos? Pagka ang tao na-offend salita ng Diyos, hindi save yun. Hindi totoong Kristiyano yun. Bakit ma-offend salita ng Diyos? Salita ng Diyos yan, salita ni Kristo, aral ni Kristo yan, ma-offend ka. Ma-offend ka sa truth? Truth yan eh. Kasama yan eh sa itinuro ni Jesus Christ. Itinuro ng mga apostol. Kaya bilang pastor nyo, dapat ko rin ituro yan sa inyo. The whole counsel, wala ko itatago sa inyo. Ilang mga pastor na nakausap ko, ayaw nila ituro ang doctrine of election kasi daw nakakapag-divide daw ng church. What? Aral ni Jesus Christ yun? Hayaan mo ma-divide. Kaya yan madi-divide kasi may mga kambing. Hindi puro goat, hindi puro sheep, may mga goats. Kaya madi-divide yan. Kasi ang truth, hindi kayang sikmurain ng mga kambing. Ang truth na intended lamang sa mga sheep, hindi kayang tagalan yan ng mga kambing. They will not endure, sabi nga ni Paul, sound doctrine, and they will turn away their ears from the truth. See? Pero si Paul, faithful siya sa kanyang calling, sa kanyang ministerial duty. I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Verse 28, ito na yung warning niya. Take heed, therefore, unto yourselves, bilang mga pastor yan and to all the flock over which the Holy Spirit hath made you overseers, to feed. Yan ang trabaho ng pastor, overseer, bishop, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Okay. At ano pakakain ng pastor? Ano pakakain ng pastor sa Church of God? The Holy Scriptures, the Word of God. The Word of God ang gagamitin niya sa pagtuturo to equip and build or edify the body of Christ. Babalik tayo dyan sa Acts 20. Puntahan muna natin ang 2 Timothy chapter 3. Bakit binigay ang scripture? Bakit mahalaga ang banal na kasulatan? 2 Timothy chapter 3, verse 16, o verse 14 muna. Sabi ni Paul again kay Pastor Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned. Indoctrination yan. And has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Kanina na tutunan yan. Kay Apostle Paul. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. 16. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? Look at that, for doctrine. Meaning for teaching. Kaya ituturo, Scripture. At hindi kung ano-ano. Kung ano lang maisip ng pastor. Tuturo politics, tuturo business. Kung ano naman tinuturo sa simbahan. Scripture lang. Preach the word. Sabi nga ni Paul kay Timothy. Preach the word. Profitable yan for doctrine.
Yan din ang gagamitin for reproof, pagsaway, pagmali. For correction, para may tama, bumalik sa tama. For instruction, para saan? In righteousness. Look at verse 17. Ito ang goal. That the man of God may be perfect for the perfecting of the saints. For them to be complete. Tulad ng isang sundalo na susugod sa gera, kompleto. Always ready, always prepared. Fit for the master's use. Yan ang purpose ng pagtuturo ng pastor. To equip that the man of God may be perfect, complete, thoroughly furnished. Saan? Unto all good works. Prepared unto all good works. You see? Kaya si Paul, nung siya nasa Ephesus, 3 taon ho siya nagturo doon. Tinuruan niya yung church doon. Balik tayo sa Acts 20. Yan. Kaya sabi niya sa mga pastor, feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Turo, feed. 29, for I know this, that after my departing, ito na ang pinangangambahan ni Paul na pwedeng mangyari sa church ng Panginoon, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock, also of your own selves shall men arise, speaking perverse things. Hindi na ayon sa word. Hindi na ayon sa doctrine, sa teachings ng Panginoon. Perverse things na. To draw away disciples after them. Kaya ako po bilang pastor nyo, ayokong mangyari ito sa inyo. See? Malaki pananagutan ko sa inyo. Malaki pananagutan ko sa Panginoon. Verse 31. Tingnan nyo ginawa ni Pablo para maiwasan yung verse 30 na huwag mangyari yan. Therefore, watch. Sino sinasabihan niya? Mga pastor, watch. And remember that for the space of 3 years, I cease not to warn every night and day with tears. Indoctrination niya for 3 years. Puspusang pagtuturo, puspusang pag-aaral. Verse 32, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace. Yun. Yan ang magpapatibay sa iglesia, the word of His grace. See? Which is able, look at that, to build you up for the edifying, for the building up of the body of Christ. The same. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the building up, the edifying of the body of Christ, and to give you an inheritance among all them who are sanctified. In Jeremiah chapter 5, doon sa tanong na ano ipakakain ng pastor sa flock of God, sa church of God, which He purchased with His own blood. Word of God, Holy Scripture. Ito rin, sinabi rin, nung tinawag ng Panginoon si Jeremiah, sinabi sa kanya kung anong purpose ng Panginoon, ba't siya magsesend ng, o magpapadala ng pastor. Jeremiah 3:15, and I will give you, meaning Israel, pastors or shepherds, according to mine heart. Ano trabaho? Who shall feed you with knowledge and understanding. Feed what? Knowledge and understand. Kaninong knowledge? Saan galing yung knowledge? Scripture. Hindi sariling knowledge ng pastor. Dapat Word of God. Scripture. Hindi siya mag-feed ng sarili niyang knowledge. Dapat knowledge ni Jesus Christ. Kaya nga, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Liwanag. Kaninong knowledge? The knowledge of the Lord Jesus Christ.
Kaya nga si Pedro, mga kapatid, inatasan ng Panginoong Jesus eh. Ano sabi ng Panginoon kay Pedro? Feed my sheep. 3 times. Sa John chapter 21. Tinanong ng Panginoon si Pedro. Kasi si Pedro din ay tagapag-alaga din ng kawan ng Panginoon eh. Apostol siya. Peter, lovest thou me more than this? Sabi ni Pedro, yeah, Lord, you know. Mahal kita. I have loved thee. O I love thee. Sabi ng Panginoon, feed my lambs. Inulit yan 3 beses. Feed my sheep. Yan ang trabaho ni Pedro bilang apostol. At dahil dyan, nung wala ng Panginoon, si Pedro na ngayon ang namumuno, inatasan naman ni Pedro mga pastor ng mga iglesia to feed the flock of God. Basahin natin sa 1 Peter chapter 5. Sa John chapter 21, Panginoon ang nag-atas kay Peter to feed the sheep. Ngayon naman, learning from his own master, the chief shepherd, si Pedro naman, inatasan niya ang mga pastor. 1 Peter chapter 5, verse 1. 1 Peter chapter 5, verse 1, the elders, yan, mga pastor yan eh, the elders, who are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Verse 2, feed the flock of God. Diba? Para sila ni Paul, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight of it, their souls, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, not because of money, not for money's sake. Oh, maraming ganyan. For money's sake. Kaya ministry ang tawag, hindi ministry. But of a ready mind. Neither as being lords over God's heritage. Yeah, maraming mga pastor. Hindi na pastor, Panginoon na. Sila nasusunod eh. Hindi na ang Lord of the church. Yung mga pastor na ang Lord of their churches. Neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. Verse 4, and when the chief shepherd, Jesus Christ, shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Kung may chief shepherd, di may under shepherd. Nakita natin, no? Yan. Yan nakakalungkot. Mga pastor ngayon nakatutok sa material, hindi sa spiritual, na pangangailangan o kapakanan ng mga miyembro. Nakafocus palagi sa external, hindi sa internal. Pagpapatayo at pagpapaganda ng church building at facilities. Ang goal ay mapataas pa ang kanilang tithes and offering. Yan ang mga ginugol eh. Makalikom ng malaking pondo. Ang goal at target ay dumami ang mga converts at mga miyembro at kung ano pa na wala naman sa Bible. Hindi naman yung inutos ng Panginoon. Napakalayo sa goal ng Panginoon, which is to equip the saints for the work of the ministry, for the building up of the body of Christ. Spiritual. Spiritual. O nakita nyo ng pagkakaiba, mga kapatid. See? Kung ano mga ginugol sa kanilang mga churches. Kawawa, mga miyembro. Sa halip na ma-equip sila, ma-build ang kanilang mga karakter, ang purpose, mag-grow spiritually through the ministry of the word, wala. Walang alam, kawawa ang mga miyembro. Hindi nila alam mga halagang katuruan, mga mahalagang doktrina ng Panginoon, na yun ang magpapabanal sa kanila. At yun ang magiging paraan para sila maging handa to every good work for the perfecting of the saints, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished
unto every good work. Doctrine yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang practical sa doctrinal. Magkatandem yan. Basahin natin 1 Timothy, last verse natin. Tutuloy natin to next Sunday. 1 Timothy chapter 6. Yan. 6:3. If any man, 1 Timothy 6:3, if any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words, yan ang wholesome words, sound doctrine, the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Dapat ang doctrine, hahantong palagi yan sa godliness. The more na magiging godly. The more you teach the doctrines of Christ, the more na ang church magiging godly. Yan ang purpose niyan. Hindi pwedeng paghiwalay niyan. Doctrinal instruction. Ang church magiging matatag at matibay through indoctrination. Tanda na. Wala nang ibang pwedeng makakapagpatibay sa iglesia kundi sa pamagitan ng indoctrination using the scriptures. And that is my goal. Stop muna tayo rito. Nakita lang natin yung objective. Wala pa tayo dun sa main goal. Yung till we all come. Bakit gagawin ng pastor yon? Mag-equip para for the word of the mystery, para ma-edify the body of Christ through the ministry of the word, till we all come. Yun yung goal na dapat ma-achieve. Na dapat yung pastor, makita niya, nangyayari yon sa church na kanyang pinapastoran. Till we all come. Saan? In the unity of the faith. Yan. Knowledge of the Lord, knowledge of the Son of God, for the perfecting of the saint, unto the stature of perfect man. Hinante ulit yun. Bago tayo magtapos, para meron na kayong eye view. Balik tayo sa Ephesians 4, verse 11. Ayan o, verse 13. Ito yung goal eh. Till we all come. Ang kailangan makarating dyan eh. Yan ang goal. Makarating dyan. Sa alin? In the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kailangan makaabot ang church dyan. Pag hindi, failure ang pastor. Ay hindi ko ano unahin. Ito dapat ang unahin niya. Siguraduhin niya na ang church makarating dyan. Till we all come. See? At yan ang lagi kong pinagpe-pray sa Panginoon mga kapatid. As a church, tayo as a church, makaabot tayo dyan. Dahil kung hindi malulugod ang Diyos sa atin. Marami pa yan mga kapatid. Pag-aaralan pa natin yan. May God bless the message sa atin pong mga puso. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y lumuhod. Panginoon naming Diyos na dakila't makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na pinayag sa amin. Napakalinaw ng iyong aral. Kami po bilang inyong iglesia, kung ano po dapat naming maging layunin, anong priority namin, anong gusto niyo pong ipagawa sa amin. Kaya naman, humingi kami sa inyo ng lakas, biyaya, awa, na matupad nga namin to, Panginoong Diyos. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the full stature of Jesus Christ, sapagkat yan ang kalooban ninyo. Yan po ang gusto nyong mangyari sa inyong mga tunay na mga iglesia. Mahabag kayo sa amin, Panginoong Diyos. Kahabagan nyong bawat kaanib ng iglesia na ma-remind sila tungkol sa kanilang tungkulin habang kami nabubuhay. Sapagkat yan ang inaasahan ninyo sa amin. Tulungan niyo po kami na maging masigasig. I-revive niyo kami, Panginoong Diyos. Stir up niyo po ang aming mga spirito. Na huwag kaming maging mga tamad.
Huwag kaming magpabaya. Bagkos kami po ay inyong pagningasin na maging masigasig sa pagtupad ng aming mga tungkulin for the work of the ministry at para sa building up ng church. Pagkaisahin nyo kami, magkaroon sana kami ng isang isipan, isang hakbangin, isang layunin. Magtulong-tulong sa gawain. Panalangin namin na magampanan namin na may katapatan ang aming mga tungkulin. I-sustain nyo kami ng iyong grace, Panginoong Diyos. Lalo na sa last days na ito, na talagang laganap ang apostasy. Wala nang pagpapahalaga sa iyong mga salita. Wala nang pagpapahalaga sa katotohanan. Panalangin namin na spare niyo po ang church na ito, Panginoong Diyos. I-preserve niyo po sa purity of doctrines and morals. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na mapabilang sa bride ni Jesus Christ na kanyang pakakasalan someday. Mapabilang kami, gawin niyo kaming tapat. Pagpalain niyo po kami, Panginoong Diyos, sa isang linggo na naman na aming harapin. Paalala niyo sa amin ang iyong mga aral, sikapin namin itong ipamuhay, at ang mga salita niyo po ay lagi naming pahalagahan at gagawin. Pagpalain niyo ang aming pamilya, ang aming sambahayan. Maawa kayo, Panginoong Diyos. Pinagpe-pray din namin ang kanilang salvation. Mahabag kayo sa kanila. Sila'y maligtas mula sa kanilang mga kasalanan, mula sa pag-ibig at kaligayahan sa kasalanan. Sa mga kamay niyo po, aming nabilin ang aming mga sarili at buhay. Purihin kayo, aming Diyos. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa inyong lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.